Yan! Good day po sa inyo guys! So, for today's video, pag-usapan po natin ang basic na wag. Para maging mabuting estudyante at maging maayos na estudyante. So, disclaimer lang po, for sure, napakadaming wag naman talaga sa mga estudyante. Okay? Pwedeng base sa teacher mismo or pwedeng base sa schools, rules and regulations. So, para sa akin po, ito po yung mga basic na meron dapat ang bata. I mean, yung mga wag para maging maayos na estudyante. Okay? So, ready na kayo? By the way, ito po ay based sa aking observation and of course, sa aking experience nung ako yung naging estudyante. Okay? So, let's start. So, una po sa aking listahan ay wag magka-cutting classes. Yan. Para sa akin po, dalawa ang uri ng cutting classes. Wow. Yung unang cutting classes is yung hindi ka talaga papasok ng school pero umalis ka ng bahay at alam sa inyo, napapasok ka ng school pero hindi ka dumiretso ng school. So, ang alam ng teacher, absent ka. Hindi ka cutting. Wow. Okay? So, kasi wala nakakaalam hindi ka naman dumiretso ng school. Yung pangalawa naman, na cutting is yung typical na nag-cut ka talaga ng class. Na kung saan nasa school ka na, tapos meron kang isang subject na hindi pinasukan, pwedeng lumabas ka ng school sa paraan na meron ka. I mean, nag-over the backod, di ba? Uso yan noon. Hanggang ngayon naman yata. And, or di kaya nagtatago ka sa isang sulok ng school para hindi maka-attend doon sa isang klase. Wow. So, obviously, guys, wag na wag niyong gagawin yan. Siyempre, unang-una sa lahat ng school, malaking foul yan. Okay? Sa guidance ang punta mo niyan, siyempre, may record ka kaagad. At siyempre, importanteng bagay is, wala kang matututunan at maaring mag-fail ka pa sa subject. So, hindi ka na kaagad good student nun, of course. So, syempre, para maging good student ka, huwag mong aralin na mag-cutting or masubukang mag-cutting kung hindi mo pa nagagawa to. Kung ikaw naman ay na-try na to, tigilan mo na yan, syempre. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga tayo pumapasok para pasukan lahat ng subject. Okay? Gusto mo man o hindi, nag-enroll ka, so dapat pasukan mo siya lahat. Good student ka pag di ka nag-cutting. Okay, next, pangalawa sa ating list ay pag nasa loob ka na ng klase, huwag makipagdaldalan. Di ba? Sobrang basic. Alam naman natin na pagkasama natin ng mga kaibigan natin, mga classmates natin, hindi maiwasan na mayroong mapag-usapan, mapag-chismisan, or mag-a-update sa kung anong latest, kung ano man yung mga trip ninyo. Di ba? Pero guys, syempre, pag nasa loob ka ng klase, merong teacher sa harapan nyo, nagkaklase kayo, formal setup ng class, isang tabi nyo muna yung mga nakatago nyong topic, mga nakaready pala, mga nakareading topics, issues, chismis, chika, marites nyo. Itabi nyo muna guys, syempre. Kaya ma-practice yun guys, napipigilan yan, okay? So, dahil nga nasa setup kayo ng klase, may teacher dyan, mag-focus kayo sa teacher, mag-focus kayo sa tinuturo, at kung ikaw naman ay kahit nababagot na, siguro mas magandang tahimik pa rin tayo kahit bagot ka. Okay? Kasi syempre, unang-una sa lahat, disrespectful yun sa klase at sa teacher. Pangalawa, wala ka maiintindihan. Ang maiintindihan mo lang, syempre, yung pinag-uusapan nyo, yung pakikipagdaldalan nyo. So, ulitin ko, para maging mabuting isang estudyante, huwag makipagdaldalan sa loob ng klase. Itabi nyo muna yung mga naka-ready yung issues. Meron namang break, meron namang uwian, and meron namang cellphone para mag-usap ulit ng tungkol dun sa issue nyo. Okay? So, napaka-basic, di ba? Yes! Okay guys, pangatlo sa ating list. Sa setup pa rin ng klase, sa loob ng klase, ang ating pangatlo ay huwag mahihiya. I am referring to high school to college students, guys, syempre. Ano bang ibig kong sabihin sa tungkol sa huwag mahihiya? Huwag mahihiyang makipagkapwa, huwag mahihiyang magsalita, huwag mahihiyang magtanong, lalo sa loob ng klase, at huwag mahihiyang maglabas ng ideya. Tandaan, lahat kayo estudyante pa lamang.
So, lahat kayo ay curious sa mga bagay, kaya pwede kayong magtanong, lalo sa loob ng klase, lalo dun sa subject. Kaya okay lang magsalita. Okay lang na mag-present ka ng thoughts kasi naiintindihan niya ng teacher na marami kayong tanong na pwedeng may hindi ka naiintindihan pa. Tandaan, pumasok ka ng school, nag-enroll ka. Ang school ay isa sa pinakamalaking industry na kinakikilusan ng mga kabataan ngayon. Yes! So, dapat nakaset na sa isip mo na isang challenge bilang estudyante ay yung mailabas ang sarili at ma-overcome ang nararamdamang hiya sa sarili. Pero syempre, iba na dyan yung usapin ng na makapal ang muka. Okay? So, iba yung makapal ang muka dun sa gusto mo lang maglabas ng sarili at huwag maging mahiyain. Next, pang-apat sa list natin na wag. Halos connected to dun sa wag mahihiya. Okay? Ito ay ang wag matakot. Ito yung part na kung saan natatakot ka na mapulaan, natatakot ka na may masabi yung iba sa'yo, at natatakot ka sa sasabihin ng teacher sa'yo. Ang pinag-uusapan natin ay set up pa rin sa classroom sa klase. Tandaan, wag na matatakot na maglabas ng ideya. Ang lahat ng ideya, ang lahat ng sagot ay kino-consider yan. Ang mahalaga, na-overcome mo yung takot mo kung ano yung magiging response ng paligid mo, lalo ng teacher. Nalabanan mo yung takot mo, nakilala ka pa sa klase, at nakipag-interact ka. Tandaan, ang pag-overcome sa hiya at pag-overcome sa takot ay isang magandang training na nararanasan sa school na kung saan mismong magagamit mo pag ikaw ay adult na. Ikalima guys, nasa kalahati na tayo. Ang panglimang wag natin ay wag mangbubuli. Yes, salitang bully, kilala ng lahat. Alam naman natin yan na bawal yan generally sa school, sa loob ng klase, sa labas, at kung saan-saan pa. Ang pambubuli ay napakahabang usapin at issue. So dun lang tayo sa basic issue ng pambubuli na pwede nyong maranasan at pwede nyong magawa na wag dapat. Isa na rito ang simpleng pangungutya o pang-aasar. Minsan akala mo biro, minsan akala nyo joke. Pero sa iba na nakakatanggap ng pagbibiro, ay pang-aasar na pala at pangungutya na kung saan nagiging level ng pambubuli. Sa iba naman na talagang gumagawa ng pambubuli, ibang level ng issue na yan at usapin yan na hindi natin pag-uusapan dito. Dahil may mga dahilan yan, may mga pinagkukunan yan, may mga rason kung bakit nila nagagawa ito sa iba. Pero syempre, ikaw na may sariling pag-iisip, alam mo na masama ang pambubuli at hindi okay yan syempre. So, kung gusto mo maging maayos na estudyante talaga, maging mabuting estudyante, iwasan at huwag subukang mangbuli. Yes! Kahit sa simpleng pang-aasar lamang. Piliin yung maging polite, maging mabuti, maging mabait, maging friendly. Mas masarap ang walang nasasaktang iba, mas masarap ang maraming kaibigan. Spread natin yung love, friendship, and politeness sa isa't isa. Sa mga makakapanood nito, lalo sa mga estudyante ko, wag mambubuli. Pang-anim guys, na wag. Ito, basic to sa inyo. Wag mag-cheat. Alam niyo yung kasabihan ng ibang teacher na pwedeng mang-cheat, pwedeng mag-cheat. Huwag ka lang papahuli. Yan. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, nangyayari pa rin talaga ang cheating. Hindi nga lang talaga nahuhuli at nakikita. Lalo yung malalalim na cheating tulad ng kodigo, text messages, using phones, at kung ano-ano pa na foul talaga. Marami pa rin yan, guys. Maging totoo sa sarili. Kung ano yung alam, kung ano yung kayang sagutin mo sa sarili mo. Kaya ka nga nasa school sina-challenge ka na may matutunan at maisagot doon sa mga exam and test or quizzes. Siyempre, meron tayong tinatawag na stock knowledge. Meron tayo niyan, siyempre, hindi mawawala yan. Pero iba pa rin siyempre yung pinaka dapat mong gawin, which is yung nagre-review ka pa din bago yung mga exams ninyo at mga quizzes.
Kung ginawa mo na ang lahat, nag-review ka na, may stock knowledge ka na, at hindi mo pa rin naabot yung dapat doon na makuha mo sa test, ito yung sinasabi ko sa inyo, magpakatotoo kayo. Magpakatotoo, ibig sabihin, so be it. Kung ano yung nakuha mo, yun na yun yung capacity mo eh. Pero, syempre, next time, dahil ito lang nakuha mo siguro or nag-fail ka dito, the next step is, mas gagawa ka pa ng best na way para pumasa o magkaroon ng sagot sa mga exam kaysa mag-cheat. So, remember, don't cheat. Okay? Sunod na wag, pumiyok pa ako dun wag kakain sa loob ng klase or during classes. May tamang oras ang lahat, guys, 'di ba? 'Di ba every subject nga ay may kanya-kanyang oras? Ganon din ang pagkain or the break or the recess. Tandaan nyo, kung ikaw ay gutom na, isa ka lang sa buong klase o sa isang buong section. Maaring may iba pang gutom, pero dahil alam nila na may oras ang recess at pagkain, hindi nila pinapansin at nire-respeto nila yung oras dun sa kung ano man yung nangyayari, which is the subject or ongoing ang classes. So, hindi ka pwedeng basta-basta na lang kakain. Kailangan maging fair kayo sa buong section, sa oras ng klase, at sa mga classmates mo, nagutom din katulad mo. Pero nire-respeto nila yung oras, nag-aantay ba? Okay? Huwag mo nang kakain. Next na wag, guys. Ito, makinig na mabuti ha. Wag maghanap ng jojowain. Tama po kayo na naririnig. Huwag kayong maghanap muna ng jojowain. Hindi ko naman sinabi na huwag kang magjowa o magkaroon ng karelasyon. Kasi sa age ninyo ngayon, hindi talaga may iwasan yan. Okay? Hindi naman ako pabor din. Pero hindi natin may iwasan. Pero what I'm trying to say here is, sinasuggest ko na once na nag-enroll ka ng school, pumasok ka, focus muna kayo dun sa pinaka-goal, which is mag-aral, maipasa ang lahat, at nakagraduate. Okay? Wag na yung pagpasok mo ng school is naghahanap ka ng prospect. Ay, ang gwapo nun, no? Gusto ko siya maging jowa. Ay, ang ganda nun, no? Gusto ko siyang ligawan. Alam niyo yun, mga ganong siste. Okay, so guys, wag muna. So, kung sasabihin nyo para sa inspirasyon at para magkaroon ng motivation, pwede rin naman, pero guys, hindi yun yung una. Hindi yun yung una yung priority. Maaaring dumating yung time na yon, pero hindi agad-agad. Kaya nga ang sabi ko doon sa list natin, huwag maghahanap. Hayaan nyo lang, go with the flow, okay? Pero I suggest nga, mas maganda, aral muna, natapos mo talaga, nakagraduate ka, and that's it. Parang konektado sa kanina, darating ang tamang panahon. Nasa tamang oras din yan, okay? Huwag magmadali, guys, okay? Mag-aral muna, tapusin ang lahat, and darating ang para sa'yo. Kaya wag muna maghanap ng jojowain. And dumating na tayo sa huling wag. Makinig na mabuti, guys. Huling wag natin ay wag kang susuko. Okay, wag susuko. Tandaan na ang buhay schooling o ang pag-aaral talaga ay isang mahabang process ng isang parte ng buhay ng tao. Okay? So, wala kang ibang gagawin kundi kunin lahat ng challenge, tanggapin lahat ng challenge, gawin ang tama, at syempre, huwag kang susuko. Okay? Mahirap mag-aral. Mahirap lalo't may mga pinagdadaan ng problema, may kanya-kanyang problema ang bawat isa. Mahirap, pero hindi dahilan yun para ayoko na, tama na. It's not like that, guys, okay? So, well, pwede rin naman yung magpahinga muna. Okay, let's say talagang mabigat ang problema, hindi kinakaya na pumasok pa muna ng school, pahinga muna. Pero it doesn't mean na tapos na or tumigil ka na or natigil na talaga ang lahat. Pag okay na ulit, nakapagpahinga ka na, pwede kang bumalik. Pero ikaw na may opportunity na magpatuloy pa hanggang sa matapos mo to, guys, laban lang. Walang susuko. Okay? Yes! So, wag kang susuko. Lahat ng challenges kaya nyong gawin. Sigurado ako doon. Bakit? Napagdaanan ko na at nakikita ko sa lahat
na kayang-kaya nyo naman. Okay? Ang bawat subject, ang bawat projects, ang bawat task. So, laban lang. Alam kong alam niyo ibig sabihin ng huwag susuko. So, humanap tayo ng mga paraan para may kapitan. Okay? Baka pumasok yung jowa, ah. So, maraming way para kumapit pa at makamit ang dapat makamit, which is matapos kayo sa pag-aaral. At dyan nagtatapos ang 10 wag ni Sir Pao para maging maayos na estudyante at makatapos ng pag-aaral. Alam nyo guys, lahat ng sinabi ko basic lang. Lahat ng yun ay alam nyo na. Lahat ng yun ay naririnig nyo na. Yes! Ang kulang na lang, subukan mong gawin. Okay? Gawin natin, pulido lahat. In no time, malalaman mo na isa ka ng maayos na estudyante and konti na lang, tapos ka na. Yes! Okay? Sabi ko nga sa kanta ko, huwag kang hihinto, ang buhay ay ginto. Ilaban mo lang habang bukas ang pinto. Thank you for watching guys. Huwag kalimutang mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa YouTube channel ko guys. Maraming salamat po for watching. Sir Pao, signing off. Bye-bye!